hindi, kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Okay, ayan na nga nagsalita na po itong si Vice President Inday Sara Duterte. Update po patungkol sa The Hague, balik Hague itong si Vice President natin. May update siya patungkol sa sitwasyon ni former President Duterte, update patungkol sa interim release, update po patungkol sa mga issues na ibinabato ng sa kanya ng administrasyon, na mga statement ni Presidente Bongbong Marcos. Sinasagot lahat ngayon ni VP Sara. Okay? Mamaya ipapakita ko yan ng buong buo. Pero bago yan, pag-usapan rin natin itong Iglesia ni Cristo na pinuri at very proud sila dito kay Eden Santos. So that only shows na itong Iglesia ni Cristo ay pabor dito sa ginawa ni Eden Santos. At alam na natin kung ano ang stand ng Iglesia ni Cristo sa administrasyong ito, di ba? So ikaw Bongbong Marcos, alam na natin yan. This coming 2028, sira na ang reputasyon ng administrasyon. Kung ang INC man, kung tatanungin kung saan ang suporta nila, hindi na yan susuporta sa administrasyong Marcos, di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. Heto, pag-usapan rin natin itong si Senator Bato, Senator Bongo at si Senator Robin Padilla. Meron po silang ipinasa na resolusyon na mapauwi po itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Mamaya ipapakita ko yung balita na yan. Okay? At heto, ipapakita ko rin sa inyo itong 2028 Presidential Survey. Sino ang pinakamalaking percentage when it comes sa utak ng ating mamamayang Pilipino? Sino ang napupusuan nila sa 2028 Presidential Survey? Malalaman nyo mamaya. Okay? Malalaman nyo. Itong si Risa Hontiveros, sinali dyan. Tingnan natin kung number 1 ba si Risa Hontiveros. Ay, nako. Ito. Pag-usapan rin natin ang, itong si Mig Zubiri. Senator Mig Zubiri. Trending na trending ngayon sa social media ang kanyang ginawa, na itong online gambling, ipinagbabawal na niya. So hihintayin po natin yan. Mig Zubiri, marami pong natuwa sa ginawa mong yan, na isinave mo yung mga lulong po sa online gambling. Okay, so yun po ang mga topics natin ngayon. Pero bago ang lahat guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Okay, so nakasubscribe na ha? Eto, unahin muna natin itong nag-trending na post sa social media. Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Ito po ay patungkol kay Eden Santos. Alam naman natin na marami pong nandiyan sa Malacanang, na gustong mapatalsik ito sa Malacanang Press Corps, itong si Eden Santos. Dahil mga matitindi kasi ang kanyang mga tanong. Hindi kasi pabebe ang kanyang mga tanong dito kay Auntie Claire Castro.
Kaya nga itong Iglesia ni Cristo ay pinuri ng pinuri itong si Eden Santos at proud na proud pa sila. Okay, ito yung ito yung isa sa mga pages na pinuri itong si Eden Santos, no, the INC Defender. Sabi dito, our viral and excellent reporter. Tinawag na viral because laging viral itong babaeng ito kasi hindi siya takot na magtanong dito kay Auntie Claire Castro. Okay? Kahit ikasasakit yan sa administrasyon, ang kanyang mga tanong ay talagang tinatanong ni Eden Santos, no? At tinawag pa siyang excellent reporter. Why she is called excellent reporter? Kasi po, yung mga tinatanong niya ay yung mga pinakaunang pangunahing problema ng mamamayang Pilipino. At wala siyang prenong tinatanong yan. Hindi kagaya ng ibang mga media dyan na tanong lang sila ng tanong na kahit ano, basta lang mapasarap lang ang imahe ng pagsagot nitong si Auntie Claire. Di ba? Hindi ganyan si Eden Santos. Talagang tinanong niya yung mga maiinit at dapat talagang sagutin ng Malacanang. Sabi dito, the only one, sinabing the only one kasi siya lang po ang masasabi nating brave, no? Sa lahat na dyan ng Malacanang press corps, siya lang mag-isa. Hindi kagaya noon, no? Ang dami sa panahon ni Tatay Digong, walang pili. Kinukuha nila lahat ng mga kalaban ng mga media. Libre kayo magtanong. Pia Ranada, Joseph Morong. Grabe yun, magtanong sa Administrasyong Duterte. Pero ngayon, parang yung administrasyon ngayon, pinipili lang nila. Yung mga hindi masakit magtanong, yun, kasali kayo dito sa Malacanang press corps. Kaya itong si Eden Santos, because of her bravery, pinuri ngayon ng INC. Okay? Sabi pa nga dito, the only one, no one can imitate. Why? Hindi, yung mga ginagawa ni Eden Santos sa Malacanang press corps, hindi po kaya ng ibang mga media dyan. Takot The voice of independent journalism. Tinawag siyang the voice of independent journalism. Bakit siya tinawag ng the voice of independent journalism? Kasi, no, ito yung totoong walang kinikilingan. Talagang, sabi ng GMA. Ano sabi ng GMA? Walang kinikilingan, walang pinapanigan. Pero ito, ito yung totoong walang kinikilingan at walang pinapanigan. Yung iba dyan, hanggang salita lang. Napatas raw silang magbalita. Yung mga bagong ngayon, mga bago, kasi yung mga malalaking mga mainstream media, nga na yan sila, kontrolado na yan sila ng mga oligarchs. Hindi kagaya nitong Net25, SMNI, itong mga religious na mga mainstream media, ito yung nagsiservisyo ng totoo at nagsasabi ng totoo sa mamamayang Pilipino. Okay? At ito, sinabi pa dito ng Iglesia ni Cristo, real, strong, brave, and honest. May pa, may symbol pa ng VP Sara na eagle. Net25, Sister Eden Suarez Santos. Taga-INC talaga itong si Eden Santos pala. Okay? So, sabi pa nga ng INC, we are proud of you. Ayan, palakpakan. Eden Santos. Eden Santos, hindi lang INC ang proud sa inyo, kundi buong Pilipino. Mamamayang Pilipino, proud na proud sa inyo. Ang mga galit sa inyo, Eden Santos, yun lang mga dilawan at mga pinklawan at itong mga loyalista.
na iyak ng iyak sa mga tanong mo. Okay, so congratulations to you, Eden Santos. Kung matatanggal ka man sa Malacanang press corps, don't worry because ang kapalit niyan, mahal ka ng taong bayan, di ba? So good luck sa next journey mo, Ma'am Eden Santos. Eto, pag-usapan natin itong sina Senator Bato, Bongo at Senator Robin Padilla ay isinisulong ang isang resolusyon na mapauwi na po si Tatay Digong. Ito, panoorin natin ang buong balita. Isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay isang resolusyon para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon kay Senator Padilla, bukas siya sa iba pang mga senador na nais ding lumagda sa kanyang ihahaing resolusyon sa Senado. Dagdag ni Senator Padilla, hindi lang anya basta isang resolusyon ang kanyang isinusulong, kundi isang panawagan ng pagkakaisa. Paggalang sa ating... Di ba? Tama itong sinabi ni Robin, ha? Hindi lang ang point dito na mapauwi itong si former President Duterte. Nananawagan rin siya ng pagkakaisa. Yan ang tunay na lalaki. Hindi yung yung iba dyan, kagaya nito ni Trillanes, di ba? Bakla yan eh. Si Trillanes. Bakla yan. Hindi bakla na yung mga excuse sa mga bakla. Hindi ang ibig sabihin ng sinabi kong bakla, hindi tunay na lalaki itong si Trillanes. Kasi bias siya sa kanyang pagiging mambabatas noon. Okay? Hindi kagaya ni Robin na ang kanya pong gustong mangyari, mag-file ng resolution, maibalik si Tatay Digong, and not only that, makaisa tayo. Kasi ang purpose niya ni Robin Padilla, wala kasing patutunguhan ang away politika. Okay? Alam naman natin kung sino ang nagsimula itong away na ito. Kung hindi dahil dyan sa buhaya sa mga House of Representatives dyan, especially kanilang leader dyan, wala sanang ganito mga nangyayari. Okay? Diyan kasi magkaproblema tayo kapag merong isang government official na nangangarap ng malaking posisyon. Diyan tayo magkadihado eh. Hindi makahintay. Look at what happened now. Sino ang nagsasuffer? Ang buong bansang Pilipinas. Soberenya at hostisya para sa dating Pangulo. So, maganda yan. Maganda yan. Susuportahan natin yung resolution na yan, na mapauwi po itong si Tatay Digong. At ako naman po, we are open na magkaisa tayo. Pero, pananagutin natin ang dapat managot sa lumabag ng batas natin. Di ba? Sa nangyari po kay former President Duterte, marami pong mga government officials na lumabag sa batas. So dapat silang managot. Kagaya ng hinarap ni former President Duterte, kahit nga walang jurisdiction na itong ICC sa atin, but still, hindi siya takot. Kung tutuusin nga, ayaw ni Tatay Digong na mapunta dyan siya sa ICC. Ayaw niyang magpahuli. Pero, wala siyang magawa doon eh. Talagang tinatrap siya doon sa, sabi pa nga ng iba, kinidnap ng administrasyon para lang madala doon sa ICC. Di ba? So, sabi niya, sige, haharapin ko to. Nandito na ito eh. Di ba? So, managot ang dapat managot rin sa ginawa nila kay Tatay Digong.
isa na dyan si Bongbong Marcos. Pagkatapos ng termino mo, I don't think na itong mga kaalyado ng mga Duterte ay hahayaan lang nila. Ngayon, meron kang immunity ngayon, so hindi ka pwedeng kasuhan, okay lang yan. Pero pagkatapos ng termino mo, naghihintay ang maraming complaint laban sa iyo. Siguro yan, magko-complain yan. So, ayan. Ito yung dahil dyan, sa 2028, meron na pong nagsusurvey. Nag-trending ito sa social media ngayon. 2028 Presidential Preferential Survey. Survey fieldwork from June 20 to June 22, 2025. Margin of error is plus minus 2.15%. Sample size of 2,000. Okay. Out of 2,000, eto na yung resulta. Okay. Sulong Agila ang tinawag dito. Ito ay sinorvey ng, baka akala nyo fake news ito ha. Akala, yung mga haters dyan, sasabihin na, Don Mar, fake news ka. Ito, yan ay, ang source dito is Tanggere. Tanggere. Kainin nyo yan, mga haters, mga pinklawan, dilawan, mga loyalista. Kinuha itong numbers na ito sa Tanggere survey. Okay? Ang nangunguna po ay si Duterte Sara, nakakuha ng 35%. Ano kaya ang reaction ni Tamba dito kapag makita niya ito? Speaking of Tambaluslos, pangilan si Tambaluslos? Rank 5. Ayan rank 5 si Tambaluslos. Si Leni Robredo naman, mayor yan ngayon, puti pa si Leni, tahimik, rank 2. Okay lang si Leni, rank 2. Tapos, si Bongo naman ay rank 3. Sa tingin ko naman, sinali lang si Bongo dito. Kasi nag-number 1 siya bilang sa senatorial race. Number 1 siya eh. Pero, sa tingin ko, si Bongo, hindi siya po pwedeng tumakbong presidente. Kaya nga, nag-rank 3 lang si Bongo kasi nandyan kasi si VP Sara. Pero kung alisin natin si VP Sara dyan, mag-number 1 si Bongo. Pero hindi yan pwede na aalisin natin si VP Sara. Tapos, yung mga loyalista, yung mga loyalista na ginagamit na lang si Raffy Tulfo kasi wala silang manok ngayon. Kasi kung si Romualdez ang kanilang pambato, talo na kaagad. So gagamitin nila si Raffy Tulfo na si Raffy Tulfo yung maging presidente. Ganun yung mga argumento ng pinklawan, dilawan, loyalista. Pang-ilan si Raffy Tulfo? Rank 4. Rank 4. Ngayon, si Risa Hontiveros na isa rin sa mga nangangarap na maging presidente, rank 6. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ay, naku, Hontiveros. Paano na yan? Rank 6 si Hontiveros. Dito sa ni Cheese Escudero, Robin Padilla, itong si Senator Aimee, wala ito. Hindi naman ito. Para sa akin, dapat hindi ito in-include sila sa senatorial preference, no? Para sa akin, ang relevant lang dito, VP Sara, Leni Robredo, Raffy Tulfo, at si Tambaluslos at si Hontiveros. Sila lang yung pwede dyan. Pero kulelat.
sa tingin ko sa 2028 hanggang ngayon, wala pang kalaban si VP Sara. Para sa akin, it's better na si Leni Robredo na lang ang lalaban kay VP Sara. Mas okay pa siguro. Hindi katawa-tawa siguro kung si Leni Robredo pa ang magiging kalaban. Pero itong si Romualdez, itong si Riza Hontiveros, nakakasuka. Nakakasuka na kayo. So, nasa inyo na yan. Mag-comment kayo. Anong sa audience ko sa Donmar TV, sino pipiliin nyo dyan? Okay? Hey, mga issues ngayon. Okay, punta tayo dito sa 20 minutes sa tayo eh. Punta tayo dito sa update ni VP Sara na nandun ngayon sa The Hague. Okay? At sinasagot po ni VP Sara ang mga issues at updates ni Tatay Digong, update sa interim release ni Tatay Digong. Okay? VP Sara, pasok! Grabe na sila ka-stress. Ikaw, wala ka, normal lang kaayo. Muna sila, di nila kaya imong powers. VP Inday, Yes. magandang hapon po sa inyo. Ang pinakamamahal na Vice President Inday Sara Duterte. Yes. Welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang man. Dumating kami nung Sunday. Yes. Kahapon. And okay naman yung flight. Medyo nakakapagod lang talaga yung biyahe kasi it's 16 hours na total flight time. Hi! How are you? Yes. So, Ma'am, kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? okay lang siya. Very good mood today. Una niyang nasabi noong pumasok ako, sabi niya daw, yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso daw niya yung isang braso. Sa totoo lang, hindi ako nalilito ako kung ako ba ay dapat matuwa o ako ba ay malulungkot sa balita na ito kasi sasabihin nila na pumayat si Tatay Digong pero yung condition raw niya is okay. So my question is, yung pagpayat niya, advantage ba yun o disadvantage sa kanyang kalusugan? Yun lang ang tanong ko. Kasi kung ito po ay, ang kanyang pagpayat ay kung nakakatulong po ito sa kanyang kalusugan, okay. Pero kung itong pagpayat ay medyo nakakabalaka, no? Bakit pumayat? Kasi yan naman talaga ang ating first na maiisip. Bakit ba? Di ba kung may kakilala tayo na pumayat, bakit pumayat siya? May sakit kaya siya? Ganun, di ba? Pero sabi naman nila, wala namang sakit si Tatay Digong. Okay naman. Pero kaya nga, nalilito ko ako kung matutuwa ba ako o malulungkot sa balita na ito eh. Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth kasi ma'am, marami talagang nabahala mga kababayan natin na si Tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konsepto noon, ma'am? Pumayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Ganito siguro siya kapayat nung binata pa siya. So, laki ng pinayat niya. So, ito kung ito yung braso ko, doble ma. So, doble is kalahati nito. Kalahati na lang nito ang braso niya. Pero health-wise, ma'am, okay naman siya, ma'am? So far, wala man siyang, tinanong namin siya kung may mga complaints siya, wala naman siyang nararamdaman daw. So, okay naman siya on that note. Kasi wala din naman siya sa hospital part ng prison. Nandun siya sa regular detention unit. Kasi lahat ng mga Pilipino, ma'am, talagang nagdadasal para sa speedy recovery ni PRRD kasi we are definitely more than
willing to welcome him sa outside world? Oh yes, oo. Marami ang nagdadasal na sana ay mag-grant na yung ma-dismiss na yung kaso based on jurisdiction at hindi pa ma-desisyonan yun ngayon ay mabigyan siya ng interim release. Meron bang mensahe si PRRD sa mga kababayan natin sa buong mundo? Sinabi niya na I did what I had to do for my country and then I have no regrets sa mga ginawa. Ma'am, nasabihan niyo ba siya na hindi talaga titigil yung mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya sa pagpapakita ng siya? Oo. Nabanggit namin no, na nandito kayo at nabanggit din namin yung walk for Duterte noong July 5 dito sa The Hague. Na-mention din namin yung run for Duterte sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So alam niya. At saka yung upcoming July 19, ma'am. Oo. Ay, hindi pa. Tomorrow, babanggitin ko sa kanya yung July 19 at nabanggit ko din sa kanya na merong nagbigay na merong nagbigay ng perpetual mass sa kanya. So, araw-araw merong nagdadasal para sa kanya. Ma'am, meron po kayong message sa lahat ng mga kababayan natin sumusuporta? Unang-una, syempre, ang mensahe ng pagpapasalamat. So, lagi paulit-ulit yung pagpapasalamat namin sa ating mga kababayan sa buong mundo sa pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At naiintindihan namin yung pag-aalala nila dahil yun din yung pag-aalala namin dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang health, at naiintindihan din namin yung frustration nila sa kaso na ito dahil wala naman talagang basehan yung kaso. Kaya sana ay ma-dismiss na siya doon sa petition sa jurisdiction. Ma'am, on another note, ano po yung opinion nyo sa sinabi ni Senator Zubiri na yung impeachment complaint against you is a witchcraft, witch hunt pala? Witchcraft? Witch hunt. Dili di siya witchcraft. Oo, mo tinuod yun na kay ginabarang na yun ko, ma'am. No? Because you're a diamond, ma'am, it's just nag-bounce back lang sa ilaha, ma'am. Correct. Dili po nalayo ng witchcraft na ba? Kay duda na ako abot na gid sila sa witchcraft sa ilahang kuan. Sa ilahang kagustuhan na ma-impeach ka, ma'am. Yes, matanggal ko sa pwesto at I'll be out of their way. Wala po ang witch hunt, well, obvious naman na, no? Makita ninyo ito. Unang-una, makikita ninyo nung budget hearing last year, no? Na ang lahat ng tanong nila ay tungkol confidential funds lang. Meron lang silang inutusan na magtanong konti about sa budget proposal ng OVP na wala namang confidential funds, pero lahat ng tanong nakikita nyo, nagbabasa sila ng script at lahat yon confidential funds dahil doon nila kinukuha yung information nila na pang-atake at ngayon nalaman natin doon din pala nila kukunin yung information nila para sa impeachment. At kung maalala ninyo, ang presiding member ng House noon ay si Congresswoman Stella Kimbo at sinabi niya talaga on record na let's stick to our plan. Klaro yun. Ang sunod nun, kung nakikita ninyo ay yung pagkuha nila sa confidential records, no, sa Commission on Audit. Ang ginamit nila is order galing sa House of Representatives para kunin yung mga documents doon sa loob ng Commission on Audit. At nagbukas pa sila ng hearing na para mabigyan ng semblance ko ng legitimacy yung ginawa nilang illegal na pagkuha ng mga documents sa Commission on Audit. At nakita ninyo, nung wala na silang maitanong, dahil wala ka namang makikitang pagkakamali sa mga ginawa, ay lumipat na sila doon sa impeachment kuno.
At nakita ninyo doon sa impeachment puno nila, nakaapat sila na articles of impeachment dahil hindi nila talaga magawang mabuo ng isang complaint na makatotohanan at meron talagang mga credible na ebidensya. So, hindi na yan siya. Diba? Ganyan ka nakakahiya ang House of Representatives. Hindi nyo nga mapatunayan na yung mga sa daming complaint ninyo, ni isa, wala kayong mapatunayan na ebidensya na matibay. Utot ninyo. Utot ninyo. Nged sa kaalaman ng karamihan ng ating mga kababayan. Kita nila kung ano nangyari. Correct, ma'am. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ano ma'am, my question kasi is that, tinanong ko kay Attorney Kaufman, ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence kaya hindi na sila makapag-file doon sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroyed evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo ma'am sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa-gawa. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung ano natin, Korea natin na Filipino. Walang SONA. Walang SONA kasi designated survivor si Lipi Sara. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe for this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So, July, ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then, darating sa susunod si Hanilet. So, actually, dito po kayo sa SONA, no? Hindi. Oo. Kasi July 23 ako alis ng Hague. So, dito lang kami. And, kasi, inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro political lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different, parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? At sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika. Di ba? I-remember kayo na nag-vlog ako niyan. Nasabi ko, Bongbong Marcos, pagkatapos mong maligo, tumingin ka sa salamin. Tapos sabihin mo na stop politicking. Di ba? Siguro nakita yun ni BP Sara yung vlog natin. Hindi naman.
Hindi ito nanonood sa vlog ko eh. Hindi ito nanonood ng mga vlogger siguro. Siguro yung pinapanood nito si Maharlika, Banatbay, yung mga malalaking vloggers. Pero tukma yung sinabi ko na tumingin ka sa salamin. Kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President PRRD. Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. Correct. So, sila ang tumigil. At sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil, at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay Correct. para sa tao. Di ba? Sila yung nasa administrasyon. Meaning to say, magtrabaho kayo. Focus na tulungan nyo ang bansa natin. Di ba? Ano nangyari? Lahat puros ini-entertain ninyo yung mga di ba? Yung mga away politika. Look at what happened now. House of Representatives nagkakagulo dahil dyan sa buhaya na yan. Dito naman sa executive, si Claire Castro. Kinuha nila si Claire Castro para atakihin ang mga Duterte. Sila, depensa lang ng depensa ang mga Duterte. Di ba? So, nasira ang concentration ng Malacanang dahil dyan kay Claire Castro. Tanggalin nyo yan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment, yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint, how confident are you that the Senate will resolve that first before hearing the individual articles of impeachment? Paniwala ko naman, madami sa kanila ang abogado doon, and syempre yung iba ay supported by lawyers as well. Unahin muna nila yun pagdesisyon doon sa question ng validity ng complaints and yung crossover ng trial from the 19th to the 20th Congress. Yung notice of disallowance po sa fourth quarter ng confidential fund na pending appeal, wala pa pong resolution ng appeal nila ron? Wala pa kaming i-check ko sa Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Okay. Well, I know you've answered it already, but Tatay Digong, how is he? So si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones. Payat siya at sobrang payat niya na hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung siya, malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So I like him this way, medyo slim. Pero nabanggit nyo yung baho sa kanya na naaabalin. So, I hope naman, malinawan tayo na mas gusto ni VP Sara na ganyan yung kaslim si Tatay Digong. Siguro, advantage o pumabor ito sa kondisyon niya. So, we are hoping, na positive po ang kanyang pagpayat nitong si Tatay Digong. Mga supporters niya na mabilis sa pagpayat niya. Oo, nabanggit ko din na yun sa kanya. Sabi ko nga kanina, naiintindihan namin yung concern. Because ang is yung pagpayat niya ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya. Para na lang nagda-diet si Tatay Digong siguro sa mga pangyayari, and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food yung pinakain. Nakasanayan. Yung mga pagkaing Pilipino na nakasanayan niya, hindi yung
yun ang meron dito para sa kanya. At one more last question po, Pisa. Nabalitaan niyo po ba yung unity walk namin ng July 5? Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Nabanggit ko din kay Tapos na. dating Pangulong Duterte yung Unity Walk July 5 dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu noong July 6. So nabanggit kasi yon sa kanya. And Yung alam sa din po niya sa 19. Sa 19, bukas ko babanggitin na. So ayun na po ha, yung pinaka-update po natin kay Tatay Digong at sa mga issues na ibinabato ng administrasyon laban kay VP Sara. Ayan, na-answer na lahat ni VP Sara. Okay? So mag-comment mag-react kayo sa mga sinasabi po ni VP Sara. Anong reaction nyo? Okay, last but not the least, itong pag-usapan natin ay itong good job dito kay Mig Zubiri. Trending na trending ang kanyang ginawa na online gambling, no? Ipinagbabawal na. Ito. Panoorin natin. Sama ni Senador Juan Miguel Zubiri na tuluyan na ipagbawal ang online gambling sa Pilipinas. Sa panukalang Prohibiting Online Gambling in the Philippines, sinabi ni Zubiri na dapat total ban ang ipatupad dahil kahit higpitan ng regulasyon, may nakakalusot pa rin. Ayan, total ban. Ito dapat ang iban eh. Noon pa. Para nga sa akin mas dapat pa itong iban kaysa Pogo. Yung sa Pogo, ang mga sugal doon, mga dayuhan eh. Nakakuha tayo ng malaking tax. Ewan ko ba, bakit pinagtripan pa ng administrasyon yung Pogo na yan, no? Pero ito, nananatili itong nandito sa Pilipinas na marami pong mga nabibiktima na mga Pilipino. Di ba? Ibig sabihin, meron pong kumikita dito ng mga government officials. Bakit nandito to? Kaya saludo kami sa inyo, Mig Zubiri kung total ban itong online na sugal na ito, i-push nyo yan. Marami po ang matutuwa sa inyo. Nakakabahala daw ang lumalaking epekto ng iba't ibang uri ng online gambling gaya ng ngayon nyo pa alam, dati na yan. Ang epekto. Sobrang dami pong nabibiktima dito, no? Ito tumaas ang krimen dahil dito. Marami pong lulong sa droga dahil dito. Ngayon nyo pa. Merong nakinabang dito. Sa kalakihang kita nitong online gambling na ito, siguro naman may katsing-katsing ito sa mga malalaking tao dyan. Isabong na anyay nagre-resulta. May mga dyan, nakakatsing-katsing na mga di natin alam. Kaya, Mig Zubiri, kapag magawa mo ito na matotal ban ito, no? Ikaw na ang pinaka malaking nagawa dito sa mga senador na ito. Patuloy. Ng mga krimen. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Ayan. Para tuluyan na natin matigil ang online gambling na umuubos ng pera ng ating mga kababayan yan ang tama. Mula sa iba't ibang sektor. And similar to how we banned Isabong, similar how we banned Pogo, ito ay magandang hakbang para matanggal na po itong addiction sa ating mga kababayan. Correct. From our elderly to our children, it is so easy to fall victim to the silent epidemic of online gambling. Ayon pa sa Senador, 47 billion pesos daw po ang mawawalang kita sa online gambling sa unang quarter pa lamang ng taon na maaaring mas malaki pa kumpara sa Pogo. Pero habang nagpapatuloy ang online gambling, nauubos din na po ang ipon ng mga Pilipino na nalulong na sa sugal kasama ang natatanggap na ayuda mula sa gobyerno. Umapila si Zubiri kay Pangulong Bongbong Marcos na maglabas na ng kautusan laman sa online gambling kahit pa may malalaking tao o negosyante ang maring tamaan. Sa kay Presidente na po yun.
Kaya umapil na tayo sa kanya. He can make it happen. The president can make it happen. So, dito din sa online gaming, it will take the president a lot of political will. Because Filipino operated ito, marami din siya kaibigan na nagmamayari nito mga kumpanya na ito. And I think he will show great leadership. No, he will show great leadership if he puts an end to this online gaming and gambling for the Filipino people. So, ayan ha. So, inaasahan namin yan ha. Mig Zubiri ha. So, it's a good thing na total ban na ito at marami tayong buhay na maisalba. Marami po tayong mga pamilya, no, na maisalba dahil dito sa gambling na ito. Maraming mga bagay ang nagagawa. Yung mga problema sa pamilya, away pamilya, meron nga iba dyan, no? Kinukuha nila yung sarili nilang buhay dahil sa malaking problema, utang, ganun, away, krimen. So, aabangan natin ito, okay? So, guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga topics natin ngayon, no? At usap-usap tayo sa comment section, okay? Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV. Okay, see you in my next video. Have a great day and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!